Good morning! Magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po to 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ang himpilan nito ay naririnig po mula sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan, your program host, kasama ng Santiago City Medical Society. Sa loob ng kalahating oras, pag-uusapan po natin ngayon ang breast cancer. Dahil ang month of October is Breast Cancer Awareness Month. Ang breast cancer po ay kasalukuyang pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas at sa mga babae sa buong mundo. Ngunit, nangunguna man po ang breast cancer, pero pag maaga pong na-diagnose, no, at its earliest stage, mataas po ang survival rate, ika nga. So, pwedeng labanan. At para mas malinawan po tayo, ay makakasama natin ngayon si Dr. Alma Marie Tagare at siya po ang magdi-discuss sa atin about this condition or this dreaded disease. Introduce po natin si Dr. Alma. Dr. Alma Marie Tagare, isa po siyang Fellow of the Philippine Obstetrics and Gynecology or POGS for short. Isa din po siyang specialista in what we call the reconstructive and aesthetic gynecology. Mamaya tanungin natin sa kanya kung ano yon. And she currently serves as medical specialist at the Southern Isabela Medical Center or SIMC sa Santiago City. And she now chairs the Breast Cancer Committee of Philippine Obstetric Gynecology Society or the POGS in Region 2. At siya din po ang Assistant Secretary nga din po ng POG. So, good morning Dr. Alma at welcome po sa Usapang Pangkalusugan. Good morning, Dr. Jennifer. Salamat sa invitation and magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa programa ito. Ako'y nagagalak na makapagbahagi ng aking kaalaman tungkol sa breast cancer, which is napapanahon at dahil ang Oktubre po ay buwan ng breast cancer. So, tamang-tama po yung ating topic ngayong umaga. Yes, talaga. So, let's now dig deeper ito sa ating topic na breast cancer dahil talks about an part of our anatomy. So, ang unang katanungan, Doktora, exclusively po ba ang sakit na breast cancer sa kababaihan o may mga kalalakihan din na pwedeng magkaroon ng breast cancer? Okay, lilinawin po natin ang breast cancer po ay hindi lamang sa kababaihan. Pwede rin po itong tumubo sa lalaki. Pero pinakamataas ng breast cancer ay nangyayari sa kababaihan. Bilang isang babae, ikaw ay at risk na kaagad na magkaroon ng cancer sa suso. Being a female. Yeah, being a female actually. Yes, so dahil mas madalas nga po sa kababaihan. So, let's start po with the basic, no? Madalas naririnig natin, syempre pag bukol sa breast or suso, yun na yung unang nga nating may isip dahil napakataas nga po ng kaso at kailangan na nating magpatingin sa doktor. So, para po sa ating mga tagapakinig or mga even nanonood sa atin ngayon sa Facebook or sa YouTube, Doktora, yung pagkapa po ng mga bukol or lumps sa breast, paano po ba ito ginagawa or what do you call the self-breast examination in a nutshell? Okay. Actually, may mga screening methods tayo para malaman kung may cancer tayo sa suso or wala. Pero ang pinaka-basic ay ang self-breast examination na tinatawag. Ano po ba yung self-breast examination? From the word itself, pag sinabing self, ikaw mismo bilang babae, ikaw mismo ang makakakapa ng bukol. Ikaw ang unang makakakapa sa bukol ng iyong suso. So ginagawa ito kadalasan or ideally, ina-advise namin ang self-breast examination at least 1 week after ng menstrual cycle dahil dala ng hormones ng babae
nag-iiba ang texture ng consistency ng breast ng babae during menses or before menses, at ito ay nawawala yung tenderness, pamamaga ng suso, nawawala ito after menstruation. Kaya the best time to perform the self-breast examination ay after menstruation. Usually, nasa 1 week after yan. And then, may picture kasi yan na pinapakita namin how to do the breast examination. Pero basically, with the palm of your hand, yung palad ng kamay natin, ito ang ginagamit na pangsalat sa suso. So, if you are examining, kung ang i-examine mo ay ang kaliwang suso, gagamitin mo yung kanang kamay mo at yung kaliwang kamay mo naman ay nakataas. Okay? So, yung palad mo, ikakapa mo sa suso mo around sa nipple, paikot yan hanggang sa kilikili. Okay? Kasi ang suso ng babae, hindi lang dito sa harapan. May kadugtong po yan hanggang sa kilikili or may buntot. So may buntot ang suso hanggang sa loob ng kilikili po yan. So kasama yan sa sinasalat. And the same procedure, ganun din po, itatas ang kanang kamay at yung kaliwang palad naman ang gagamitin para salatin ang kanang suso. Okay, anuman ang makapanin nyo sa self-breast examination ay wag nang magpatumpik-tumpik pa. Pumunta ka agad sa pinakamalapit na doktor. Basically, sa OB-GYN ang tutulong sa inyo para i-confirm kung ano ang bukol o anong abnormality na nakapanin nyo. Kasi pwedeng hindi lang bukol ang nakapanin nyo or hindi lang bukol ang napansin nyo. Maraming pwedeng maging signs or red flags ng cancer ng suso. So yan ang susunod sigurong babanggitin natin. Oo, Doktora. Okay? So, una, So, nakapan mo na nga. Aside nakapa mo from na nga. that, opo. Ano pa ba yung dapat? Actually, aside from nakapa, kung may nakita kang kakaiba sa suso mo, so babanggitin ko na, Doktora, kung ano yung mga red Ano yung mga flags. dapat? Anong mga red flags to suspect cancer? Una, yung scaly nipples. Ano ba yung scaly nipples? Parang nagtutuklap. Parang nangangapal yung paligid ng nipple and then nagtutuklap na parang scales. Nagda-dry. Nagda-dry. Merong certain area dun sa nipple mo na nagda-dry, nagtutuklap, nagbabalat. So that's suspicious of something else. Hindi yun po normal. Number 2, yung pio di orang na tinatawag. English kasi siya, hindi ko maitagalog. Pero in layman's term or in description sa layman's, para siyang balat ng orange. Para siyang lubog-lubog. Oo, parang kahel. Yung lubog-lubog siya na dot. Parang balat ng orange ang itsura ng iyong sukso. Mas maiging ipa-check up nyo po. Kapag may bako-bako na siya. Yeah, may bako-bako, may mga lubog-lubog siya na parang yung balat talaga ng orange. Okay? Number 3, yung nagdidimple yung skin. Okay? Parang dati naman, full na full yung skin ng breast mo. Tapos ngayon, biglang may lumubog. Very distinct na lumubog, parang dimple, parang ganito. Okay. Parang gano'n. Yan, may dimple na sa breast mo. Pa-check po natin yun. Okay? Or, dati naman, nakaangat yung nipple mo, ngayon naman, lumubog bigla. Para bang may humahatak sa loob sa nipple mo. Lahat po ito, 4 na red flags, dapat agad-agad nating ipatingin sa doktor. Yun. So, hindi lang bukol. Dapat meron ka pang napansin na kakaiba. Yeah, hindi lang po bukol. So, aside from bukol, ito po yung mga iba pang red flags. At kailangan magpa-konsulta ka na, magpa-screening ka na, no, Doktora? So, Opo. Yes, so, po. pag nagpa-breast screening po ba, Doktora, ano po ba yung advisable na kailangan tayo kahit wala ka pang nakakapa, when should cancer screening start? I mean, what age should we advise? Okay. So, meron po tayong mga guidelines kung kailan ginagawa ang breast exam. Well, yung self-breast exam, you can do it anytime. No? You can do it anytime kasi ang breast cancer, meron kahit less than 40 years old nagkakaroon. So, you can do it on your own. But,
based sa ating mga guidelines. So, anuhin na lang natin sa Philippine setting, sa local setting by the POGS. So, as early as 40 years old, pwede na tayong mag-request ng annual mammogram. Ano ba yung annual mammogram? Huwag po kayong matakot sa salitang mammogram. Ito lang po ay isang klase ng X-ray. So, para kang nagpa-X-ray ng chest. Pero ngayon, ang i-X-ray nila ay ang yung suso. So, meron din tong myths, no? May mga iniisip pa mga tao na masakit daw yan kasi iniipit ang suso. Well, may konting discomfort, pero hindi naman po sobrang sakit. Ang isipin na lang natin, the benefit of doing the mammogram, the benefits of doing the X-ray. Kasi yan po ay isang screening. Okay? So, as early, by local setting, as early as 40 years old, we can start the annual mammography. Okay? Saan po ito? Annual, yearly. Meron annual. Yes, yearly po yun. Oo. And then, pagsapit mo ng 55 years old, pwede nang gawin, actually, mas madalas when you turn 55, twice a year. Lalo na kapag mataas yung risk ng, ang risk na sinasabi is yung family history, Yes. Okay. obesity, mga unhealthy lifestyle, mga ganon. Okay? And then, you can continue this mammogram until beyond 75 years old. Oh, beyond 75. So, pwede pa rin Yes. Opo. Yes, doktora. Nasabi natin, doktora, kanina nung umpisa, even lalaki, although at lower risk, nagkakaroon Yes. ng breast cancer. Mammogram din po bang screening method sa kanila? If ever. Well, yung breast kasi ng lalaki, walang Lahat eh. Oo. flat siya. So, ultrasound siguro sa kanila. Ultrasound and kung may mass man, then biopsy. Biopsy. Okay. So, nasagot yun na yung tatanong ko sana, how often? So, 40 yearly, Annual. 55, twice a As year. early as 40, Yes. once a year. Opo. So, aside from mammography, Doktora, other screening method, medyo nasabi niyo na kanina, ultrasound. Yes. Oo. Actually, ang mga current methods for breast cancer detection ay nasabi ko na mammogram, self-breast exam, and kung ano man yung nakita mo or na kapamo sa self-breast exam, then we will go to a doctor who will perform the clinical breast exam. So the clinical breast exam will confirm whatever findings na nakita nyo po sa self-breast examination. Okay. Okay? So, yung pong And clinical exam, sa clinic lang po yun. Yeah, sa clinic po yun. Okay? Ang breast ultrasound naman is indicated to further study whatever findings ang nakita sa mammogram. So, ang unang-unang request dapat is mammogram. Then, to be followed by ultrasound as needed. How long does a mammogram usually para sa ating mga listeners, Doktora? Is it as short as parang nagpa-x-ray lang? Ganun lang din siya kasimple? Sandali lang? Yes, Doc. Medyo, mas matagal, kasi pag nagpa-chest x-ray ka, pwedeng nakaharap, nakalikod, nakaside, di ba? Same with the mammogram. Kaya lang kasi, sa mammogram, yung plates, syempre ipuposition yun sa breast. Kaya medyo magtatagal lang ng konti, pero super konting difference lang ng time. Hindi siya matagal na matagal. At saka maganda na ngayon ang technology, kaya mas mabilis nang gawin. May kamahalan po ba ang procedure na mammogram? More or less. More or less, nasa between 5,000 to 7,000. Pero parang na-experience ko na kasi ito dito sa Santiago, and we have the mammogram already at SMC. Yeah. So around nasa 5,000 po yun. Okay. So, kung once a year, affordable naman. Affordable naman. Kasi screening naman ito. Yes. For early detection. Kaysa malate. So, once may nakita sila, Doktora, and then you said clinical breast exam, gagawin yun na po as a doctor. Ayun. Okay. Kunwari, the patient has, may nakita or may na-examine sa sarili niya. So, they come to us.
we perform the clinical breast examination, and then we request for mammogram. Pag yung mammogram ay equivocal or hindi sure kung ano yung nakita, then we request for ultrasound. Kung hindi then the ultrasound comes back na with abnormal findings, then we refer them to general surgery Okay. because they will be the one to perform biopsy or operation Operation na. Opo. So, to complete the diagnosis. yes. So, kasi iba-biopsy para yun na talaga To maka, confirm, makasigurado na tayo yes. doon. So, it's very affordable naman pala ang mammography. And Yes. nasabi nga po ni Doktora, aside from mammography, tayong mga kababaihan, we can do monthly self-breast examination para ma-detect yun. At Yes. pero yung nasabi niyo kanina 40 and up, pero pabata ng pabata na ngayon, so we can have a mammogram as Actually, early yes, kung may doktora. nakita. Kunwari, pumunta yung patient, 35 years old, may family history, then presenting with a breast mass, then we can request that. Yes, para ma-detect earlier. Yes, So, doktor. doktor, ang breast cancer po ba namamana? Of course. Ay, of course. Oo, Yes, doktora. oo, Actually, lahi-lahi. among the risk factors, ang number one na pinakamalakas is the genes or so first degree, like for example, parents, mother, and Mm, then kapatid. Yun mm, po yung pinakamalakas na relationship. okay. Pero syempre, aside from that, meron pang ibang mga risk factors like obesity, Pataba. unhealthy lifestyle, When you say unhealthy lifestyle, syempre ah, smoking, alcohol yeah. intake. So, yun. So, pwedeng maka-aggravate netong ano. Yes. Yun. Opo. So, paano kunyari, nasa lahi nga at wala pa naman akong breast cancer or something. Meron ba mga iba nasubukan na ba na patanggal ko na lang and then I'll just put a No. prosthesis? No, no, doctor, especially now, I don't think they do that now. Kasi ang trend is nandun tayo sa conservative management because we want to preserve the maliban sa aesthetic, it's the psychological impact of removing something from your body. So as much as possible, nagiging conservative na ang treatment ngayon. So even if malakas yung genes mo or even if you have a cancer on one breast, you cannot request na tanggalin na both Tanggalin. breast. Oo. Like, Oo. ngayon No. pa iniisip ko eh. Kunyari, Yeah, ito no, lang. no. Oo. Patanggal ko na rin to para pantay na. Ay, hindi Monitoring na pwede. lang eh. Monitoring na lang. Oo. So, monitoring. Kasi nga naman parang Yes. ayoko na ulit isalang pa sa susunod sa Yeah, oo. Oo. Parang yun ang pinaka-logical, di ba? Pero Oo. iba na eh. Iba na ang Conservative. trend ngayon. Oo. Medyo may pagka-conservative na tayo sa ating mga treatments ngayon. Sa ating mga kababaihan na in their reproductive age, doktora, ang breastfeeding po ba, can it help lessen the risk of having breast cancer? May Wala study. siyang, wala naman siyang direct na relationship, doktora. Mhm. But ang benefit actually is when you get pregnant Mhm. at nanganak ka. And Okay. and then syempre it follows nag-breastfeeding ka. Ah, Lesser yung chances or hindi ka ganun ka high risk. so dapat mabuntis ka, parang ganon. Yes. Mas mababa yung chances. Oo. Oh, so that's a nice ano. So it's not really the breastfeeding per se. Pero Yes. syempre mas maganda pa rin na Yeah, di mag-breastfeed. ba? Breastfeeding is always best for the babies. Yes. Opo. Ayan. So, yan nalinawan po tayo no with regards to breast cancer. Nasabi ko po kanina in our introduction na this is one of the most common, although caught early, mataas ang survival rate. Ika nga po, di Yes. ba? Ayun. So, nasabi natin pala, very aggressive, no? Yearly. Naku, parang guilty ako. Parang 2 years ago na yata yun. Parang kailangan ko na magpa-schedule. So, doktora, anong mga stages of, masabi natin na
Ano po ba yung stages of breast cancer? Ano yung pinaka full-blown stage? Stage Ah, 4. stage 4. Stage Right? 4 kapag meron ng involvement of bones, Mm, lungs, liver, and brain. Apo. Stage Pag 1 and 2 and 3, nagdi-differ yan sa mga sizes lang niya. sa sizes Oo. na lang. Yes. Opo. So, doktor, kunyari mga stage 1, nagkikimo na po ba yan mga yan? Basically, parang pag stage 1, walang treatment, monitoring lang. Hmm. Siyempre, mastectomy So or maoperahan ka pa din. lumpectomy. Yeah, Ganun lang. lumpectomy or mastectomy. Pag stage 2, depende doktora dun sa laboratory findings ng specimen. Kunwari, pag may mass kasi, Mm. ina-excise yun, no? Then, Mm. sinasend yung ah, biopsy niya. Mm. And then, tinitignan nila kung HER2 negative, HER2 positive. I'm not Yun na yun. really keen on that. Pero, it depends on that kung magkikimo or chemoradiation yung patient. Okay. So, Oo. stage 1. Kaya nga napakaganda talaga na yearly para makot early mo kasi hindi Yeah. naman pala Kasi lahat ang breast cancer is curable actually. cure. Kasi may gamot na ang breast cancer. Mm. Kailangan lang ma-address ng maaga. Mm. Kailangan religious ka lang mag-follow up sa ano, Yes. magpa-mammogram. Ayan, ang bilis Yes. ng ating oras, Doktora. I said in the introduction, aside from ito nga, you share the breast cancer, Doktora. Can you tell us about reconstructive and aesthetic gynecology before we... Actually, this is a new trend in gynecology. Opo. Bagong subspecialty ng gynecology to. Bagong baby ng POGS Mhm. that deals with gynecologic problems ng women. Aesthetic, ibig sabihin, papagandahin yung Ah, babae down there. Kasi may mga women who complains of, kunwari, they have delivered ah, multiple vaginal deliveries and yun they na yun. feel insecure because syempre there were lacerations and mga ganon issues. So, dun Kasi syempre, papasok ilang baby si, yung dumaan doon. yeah, dun papasok sa aesthetic gynecology. Ah, Nire-reconstruct natin yung genitalia para maganda ulit. mas maganda ulit. Oo. Ayun. Siguro, Doktor, next time i-invite ko kayo para on a more detailed. So, sa ating pong pagtatapos, Doktor, any words for our listeners na sa mga kababaihan, especially kung yung mga iba ngayon na they were diagnosed with a lump, how could you encourage them na to Okay. pursue or First and foremost, breast cancer po is curable. Huwag po kayong matakot. yes. Kapag meron po kayong nakapa, Mhm. pumunta po kagad sa doktor. Madami po tayong hospital dito sa Santiago. Marami po tayong mga doktor dito na pwedeng tumulong sa inyo. Mhm. And maganda rin po ang coverage ng PhilHealth ngayon. Okay? So may kaakibat po kayo. Kung pagdadaanan man ninyo ang sakit na ito, huwag po kayong mag-alala. Ang importante po, maaga po kayong pumunta sa pinakamalapit na ospital at pinakamalapit na doktor para matulungan po kaagad kayo. Yun. So, curable. Gandang pakinggan. Curable po. Yes. Yes. So, it's not yet the dead end, ika nga. Yeah, hindi po siya dead end. Kasi doktora, marami ang women na ayoko magpa-check up kasi baka malaman kong may sakit ako. Mali kasi yun eh. Oo. Kasi hindi kayo matutulungan ng doktor kung Oo. late na. Mm-mm. Sinasabi natin na yes, it's curable. Pero at some point, kung kumalat na po lahat-lahat, we can do only so much. Mm. Oo. Sayang. Yeah, sayang. Oo. Lalo na kung ikaw ay may mga maliliit pang anak, Yes. maaga sana ay Mhm. maagapan. Opo, tama yun, doktora.
Ayun. So, thank you po, Dr. Alma, for the very timely advice sa ating mga tagapakinig. So, next time sana, Dr. mag-guest po ulit tayo dito Yes, Doc. sa Anytime ating po. My presentation. pleasure. Yes, Dr. So, sa Thank you ating pong so much. pagtatapos, words from the Bible para sa ating mga tagapakinig na dumadaan po sa mga iba't ibang klase ng pagsubok tulad ng breast cancer. This comes from the book of Deuteronomy 31 verse 8. Sabi po dito, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. So, sa ganitong sakit na breast cancer, hindi po tayo lumalaban ng mag-isa. Maaring hindi lubos na naunawaan ng ating pamilya o ng ating mga mahal na buhay ang ating sitwasyon o karamdaman, ngunit nauunawaan itong lahat ng Diyos. Kaya umasa ka sa Kanyang mga salita na hindi Kanya iiwan o pababayaan. At sabi nga din po sa Salmo or Psalms 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kayo'y aking kasama. So even in life and death situation, God is looking out for us at dapat maging kumpiyansa tayo sa kanyang presensya, lalo na sa mga panahon talaga na talagang pinanghihinaan na tayo ng loob. At sabi pa nga mismo ng ating Panginoon sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So, bagamat hindi madali ang mga pinagdaraanan natin, lalo na ngayon ang ating din bansa, hindi natin kailangang itong journey na to ay mag-isa tayo. So, manalig tayo na sa walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ng Diyos at siya ang magdadala sa atin, no, sa panahong ito ng kahirapan. Tulad nga nung kantang Footprints in the Sand, siya na pala yung nagbubuhat sa atin at siya ang ating kalakasan. So, sa ating mga listeners, kung ikaw ay nangangailangan pa ng karagdagang panalangin for healing, strength, encouragement, comfort, at lahat-lahat na to ay ang 1143 DCMR ay may mga prayer team to stand in faith with you. Pwede po kayong mag-text o tumawag sa hotline 0917-564-8388 for your prayer requests, and trust that God is able to do all things in us because He is our Lord God Almighty. So that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa paksa sa araw nito mula kay Dr. Alma Marie Tagare. So, aking dalangin po ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa kaisipan. Abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ng ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!